Dahil sa sama ng loob ni Zoe, ay bigla nga niyang nilayasan ang bahay nitong si Annalyn dahil hindi na natiis ang mga sinasabi nitong si Chang Susan dahil talagang real talk na real talk talaga sa kanya at kahit anong gawin niyang pagsisinungaling ay halatang guilty nga itong si Zoe na may kinalaman nga ang mami niya sa aksidente nitong si RJ. Bukod pa doon, hindi rin naniniwala itong si Chang Susan na kaya niyang ilaglag ng tuluyan ang kanyang ina dahil kahit anong gawin niya, hindi niya mababago ang katotohanan na ina niya pa rin ito at kailangan pa rin niya itong protektahan. Samantala, isang misteryosong babae nga ang napuntahan ni Zoe. Ito nga si Melba, ngunit minalas na naman talaga siya dahil si Melba nga ay wala sa tamang pag-iisip at maaari pa siyang mapahamak nito dahil ang tingin sa kanya ay ang kanyang dating anak. Ang kanyang anak nga na winalay sa kanya ng kanyang dating asawa na siyang dahilan kung bakit nagkaroon na siya ng matinding depresyon na siyang dahilan kung bakit nawala na siya ngayon sa katinuan. Mandala dahil sa nalaman nga ni Annalyn na nandoon pala itong si Zoe kina Melba ay agad niya itong pupuntahan upang iligtas nga at titingnan kung nasa safe nga ba siya na kalagayan. Dahil sobra ang kanyang pag-alala lalo't ang kanyang daddy at ang kanyang mami ay hinahanap na nga siya. Buti na lang at kilala nga ito ni Chang Susan kaya naman nalalaman agad ni Annalyn kung saan nga nakatira itong si Melba. Agad kanyang napuntahan ang bahay nitong si Melba. Subalit pagpasok pa lang ni Annalyn doon nga sa bahay nito ay bigla na lamang sinara niya ang pinto at binantaan nga ang mga ito na hindi na sila makakalabas sa bahay nito. Naman labis ang pag-alala nga nitong si Zoe at sinabi nga niya kay Annalyn na baliw siya. At bigla namang nakakatakot na lumapit nga itong babaeng si Melba at sinabing hindi nga daw siya baliw. Balit napapansin nga ni Annalyn at ni Zoe na kakaiba nga ang kilos nitong si Melba at bukod pa dun may hawak-hawak pa siyang kutsilyo na pinangbantaan pa sila na papatayin kapag lumabas sa bahay na yun. Samantala, bigla nga napansin ni Lynette na kanina pa nawawala itong si Annalyn at pinuntahan din niya ito sa kwarto ngunit wala din sa loob ng kwarto itong si Annalyn. Kaya naman nagtataka na siya ngayon at nag-aalala kung nasaan na ba ang kanyang anak. Tinanong niya ngayon si Chang Susan at dito nga sinabi ni Chang Susan na kanina nga lang ay nagtanong ito kung saan ang bahay ni Melba. Naman kinakabahan ngayon si Chang Susan dahil hindi niya nabanggit na delikadong pumunta doon dahil wala nga sa katinuan si Melba. Dahil nga sa mabilis ang kilos nitong si Annalyn, hindi na nga niya naabisuhan ito na delikadong pumunta sa bahay nitong si Melba. Kaya naman nagpaplano na nga itong si Lynette at itong si Chang Susan na puntahan na lang ang mismong bahay nitong si Melba dahil baka kung ano na ang nangyari nito nga kay Annalyn. Guys, ating pakaabangan kung maliligtas kaya ni Chang Susan at ni Lynette itong si Zoe at si Annalyn. Ano kaya ang kahinat na ng dalawa sa mga kamay nitong si Melba. So yan lang muna guys. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you guys. God bless. Bye.